Isipin ang isang lugar na nakatayo sa gitna ng disyerto, ngunit ang mga bagay na lumalabas doon ay nagbabago sa takbo ng buong mundo. Oh, pinag-uusapan natin ang pinakamalaking pabrika ng Tesla, ang Giga, Texas, sa unang tingin. Parang isang malaking gusali lang, pero matutulala ka ng malaman kung ano ang nangyayari sa loob. Ang pabrika na ito ay hindi isang ordinaryong planta ng pagpupulong. Ito ay pangarap ni Elon Musk na naging isang katotohanan. Hindi lang mga sasakyan ang ginawa dito. Dito ipinanganak ang pinaka-advanced na teknolohiya sa mundo. Lahat ng bagay mula sa Tesla's Cybertruck hanggang sa Model Y ay ginawa dito. At iyon ay napakabilis na ang isang sasakyan ay handa bawat 40 segundo. Ngunit ito ay simula pa lamang. Daang-daang robot ang nagtatrabaho ng 24 hanggang 7 sa loob ng pabrika nang hindi napapagod. Walang tigil. At ang pinakakamangha-manghang bagay, ang buong pabrika na pinpan ay tumatakbo mismo. Pinamamahalaan ang sarili nito. Tinatawag ito ng Elon Musk na hinaharap ng pagmamanupaktura. At kapag nakita mo ang mga larawan ng satellite nito, naiintindihan mo kung bakit. Kapag nakikita ito, parang isang set ng science fiction na pelikula. Ngunit ito ay katotohanan. At bawat sulok nito ay nagsasabi sa mundo na ang Tesla ay hindi na isang kumpanya ng kotse. Ngunit isang bagyo na darating sa teknolohiya. Kaya't buksan natin ang mga pinto ng pabrika na ito at alamin kung ano ang ginagawa sa loob nito na magbabago sa mukha ng buong industriya ng sasakyan sa mga darating na panahon. Bago magpatuloy sa video, mag-subscribe sa channel para makakuha ka muna ng impormasyon tungkol sa teknolohiya. Kapag bumili tayo ng kotse, binibigyang pansin natin ang hitsura nito. Sakla, mga tampok, lahat ng ito. Ngunit naisip mo na ba kung saan ginawa ang mga sasakyang ito at paano sila ginawa? Ang view sa loob ng pabrika ng Tesla's Giga Texas ay parang ikaw ay nakatayo sa set ng isang Hollywood science fiction film. Dito makikita mo ang mas kaunting tao at mas maraming makina. At ganoon din ang makina na nag-iisip ng mag-isa, gumagana, at patuloy na tumatakbo 24 na oras sa isang araw nang walang tigil. Una sa lahat, pag-usapan na natin ang bagay na itinuturing na pinakamalaking lakas ng pabrika na ito, ang Giga Press Machine. Ang pangalan mismo ay parang isang superpower. At sa katunayan, ito ay ganoon. Ito ang isa sa pinakamabigat na makina sa pagpindot sa mundo. Maaaring magbigay ng presyon ang 10,000 tonelada. Isipin, ang isang elepante ay tumitimbang ng humigit kumulang 5 tonelada at ang makinang it ay maaring magbigay ng presyon ang 2,000 elepante ng magkasama. Ang trabaho nito ay gumawa ng malalaking bahagi ng kotse ng sabay-sabay. Tayo na nagpapatibay sa istruktura ng kotse at tumatagal din ng mas kaunting oras sa paggawa. Mas maaga, dos-dose ng mga bahagi at hinang ang kinakailangan upang gawin ang frame ng isang kotse. Ngayon ang parehong gawain ay ginagawa sa isang pindutin lamang. Ngayon ay pumunta tayo sa AI at robotic arms. Sa loob ng pabrika, makikita mo ang mahabang mechanical na mga siyakamay. Ito ay mga robotic arm na ganap na nakaprograma. Hindi sila napapagod o nagkakamali. At ang kanilang bilis ay napakabilis na ang mga tao ay tila mabagal sa kanilang harapan. Magbuhat man ito ng isang bahagi, paglalagay ng joint o pagpipinta, ginagawa ng mga robot na ito ang bawat gawain ng napakalinis at mabilis na hindi ka makapaniwala. At ang special na bagay ay natututo din ang mga makinang ito. Ayon ay, konting di maang kapagkakamal ay ginawa ng asang beses, pagkatapos ay sa susunod na ito ay automatikong naitama. Dito, ang gawain ng mga tao ay nakatuon din. Sinusubaybayan nila ang mga robot na ito. Pinag-aaralan ang data. At ang gawaing kailangang gawin ng may napakahusay na control ay ginagawa lamang ng mga tao. Ngunit araw-araw, ayon Pabri, sa ganong antas na sa mga darating na ilang taon, ang pangangailangan para sa mga tao ay limitado sa pangangasiwa lamang. Ngayon, ang pinaka-nakakagulat, ang pabrika na may ay tumatakbo ng 24/7. Ibig sabihin, araw man o gabi, linggo o lunes. Hindi ito nagsasara. Walang traditional na sistema ng shift dito o tumunog ang kampana. Ano ay buong pabrika ay tumatakbo sa mga sensor, software,
at mga algorithm ng AI. Kung merong anumang problema sa anumang makina, ang system mismo ang napapansin, nagpapadala ng alerto, at kung kinakailangan, magsisimula ang backup na makina. Maari mo ring tawaging isang pabrika ng pagpapagaling sa sarili. Ang bawat bahagi ng pabrika na ito ay konektado sa data. Ibig sabihin, bawat paggalaw, condition ng bawat bahagi, bawat hakbang, lahat ay nire-record. Pinapanatili nitong mataas ang kalidad ng produksyon at agad na matukoy ang anumang depekto. Ito ang dahilan kung bakit naging maaasahan ang mga sasakyan ni Tesla ngayon. May isa pang kamanghamanghang bagay sa loob ng planta na ito, AGV, Automated Guided Vehicles. It ay maliliit na robot na nagdadala ng mga kalakal mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Walang taong nagtutulak sa kanila. Kinikilala nila ang kanilang mga landas, Huminto, Lumico, at namamahala din sa trapiko. Sa totoo lang, ang pabrika ng Giga Texas ay naging isang lugar kung saan mayroong ganitong kombinasyon ng teknolohiya at produksyon na bihirang makita sa panahon ngayon. Dito tila natutupad ang pangarap ni Elon Musk, kung saan ang paggawa ng kotse ay hindi lamang isang manumanong proseso, ngunit naging magic ng kompletong automation. Sa pagtingin sa pabrika na ito, isang bagay ang tila tiyak. Ang Tesla ay hindi na lamang gumagawa ng mga kotse, ngunit ito ay naghahanda ng isang blueprint para sa hinaharap na industriya. Kung dadaan ka sa Colorado River sa lungsod ng Austin sa estado ng US, ng Texas, makikita mo ang isang gusali na sa unang tingin ay hindi mo mauunawaan kung ano ito. Mukhang isang mahabang istruktura na parang kahon. Ngunit kapag nalaman mong ito ang pinakamalaking pabrika ng Tesla, magugulat ka. Ang pangalan nito ay Giga Texas. At ang pabrika na ito ay napakalaki na halos 15 football ground ay madaling magkasya sa loob nito. Oh, tama ang nabasa mo. 15. Hindi pinasinayaan ni Tesla ang pabrika na ito sa anumang ordinaryong paraan. Pinangalanan ito ni Elon Musk na Cyber Rodeo. At ang pagbubukas ng kaganapan nito ay hindi bababa sa isang rock concert, mga LED na ilaw, musika, Cybertruck show, at libu-libo. Ang mga mata ng buong mundo ay nasa pabrika na ito. At bakit hindi? Kapag ang pinakasikat na kumpanya ng kotse sa mundo ay nagbukas ng bagong pabrika at iyon ay nipakalaki. Kung gayon ang mga headline ay natiyak na gagawin. Ngunit ngayon ang tanong, bakit kailangan ang isang malaking pabrika? Hindi ba't meron ng mga pabrika si Tesla? Ay, sagotin ay, ginawa nila. Ngunit si Elon Musk ay hindi lamang gumagawa ng mga kotse. Siya ay nagtatayo ng isang sistema ng pag-iisip. Ang kanyang pag-iisip ay gawin ang paggawa ng kotse bilang isang gawain na maaaring sukatin tulad ng isang smartphone. Mabilis, tumpak, at sa maraming bilang, ang pangarap ni Elon Musk ay nasa hinaharap ang bawat tao ay dapat magkaroon ng isang dekoryenting sasakyan. At yun ay masyadong abot-kaya, matibay, at puno ng teknolohiya. Ngunit ang pangarap na ito ay matutupad lamang kung ang kumpanya ay may napakalaki at mabilis na pasilidad sa produksyon na kaya nitong gumawa ng sasakyan kada ilang segundo. At mula sa pag-iisip na ito, ipinanganak ang Giga Texas. Ang layunin ng pagtatayo ng pabrika na ito ay hindi lamang upang gumawa ng mga kotse, ngunit upang gawin itong pinakamabilis at pinakamatalino na pabrika sa mundo. At kapag sinabi nating mabilis, nangangahulugan ito na ang Tesla Model Y ay handa bawat 40 segundo. Ito ay hindi isang biro, ngunit isang katotohanan. Ang pagtatrabaho sa ganoong kabilis na bilis ay posible lamang kapag ang teknolohiya ay ginawang mas may kakayahan kaysa sa mga tao sa bawat yugto. Tinawag ito ni Elon Musk na isang makina na gumagawa ng makina. Yon ay, isang pabrika na mismo ay isang halimbawa ng sobrang teknolohiya. Nais niya na ang paggawa ng kotse ay dapat magmukhang isang himala. At ang Giga Texas ang pundasyon ng himalang iyon. Ang pabrika na ito ay naging isang hamon hindi lamang para sa Tesla, ngunit para sa industriya ng sasakyan sa buong mundo. Habang ang ibang mga kumpanya ay nag-a-update ng mga lumang pabrika, nagtayo si Tesla ng isang planta batay sa isang bagong ideya mula sa simula. Ito ang dahilan kung bakit ang Giga Texas ay tinawag na pabrika ng hinaharap ngayon. Kaya sa susunod na makakita ka ng Tesla car, huwag isipin na ito ay isang electric car lang.
Ito ay produktong isang revolution at hindi ay isinilang sa pabrika ng skyscraper na itinayo sa parehong disyerto ng Texas na tinatawag nating Giga Texas. 4,080 battery cell ang ginagawa dito. At bakit ito ay isang laro changer? Ngayon, alamin natin kung aling mga sasakyan ang ginagawa sa pabrika ng Tesla na ito at kung paano ginagawa ang 4,780 na mga cell ng baterya dito. Una sa lahat, pag-usapan natin ang Model Y. Ito ang pinakamabentang SUV ng Tesla at una itong ginawa sa Giga, Texas. Ang disenyo nito ay perpekto para sa pamilya pati na rin para sa mga batang henerasyon. Sa pabrika na ito, ang Model Y ay ginawa sa tulong ng mga bagong teknolohiya at malalaking robot tulad ng Giga Press na nagpapahusay sa kalidad ng build nito at nagpapabilis din ng produksyon. Ngayon ay pumunta tayo sa sasakyan na hinihintay ng buong mundo, ang Cybertruck. Nang ipakita ito ni Elon Musk sa unang pagkakataon, inisip ng lahat na ito ay isang truck na nakita sa isang pelikula. Ang matulis nitong katawan, bulletproof na disenyo, at matinding performance ay nagulat sa mga tao. At ang unang paghahatid nito ay mula rito, mula sa Giga, Texas. Hindi lamang ito, isang espesyal na linya ang ginawa para sa Cybertruck, kung saan ang kakaibang stainless steel na katawan nito ay pinoproseso gamit ang ibang teknolohiya. Ngayon pag-usapan natin ang commercial na truck ng Tesla, Tesla Semi. Ito ay isang game changer para sa malayuang transportasyon. Inihahanda din ito sa Giga, Texas sa pamamagitan ng material sa hinaharap at pagmamanupaktura na nakabatay sa AI. Ito ay magdadala ng isang electric revolution sa industriya ng logistic at ang pinakamalaking bagay, ang pangarap na proyekto ni Elon Musk, ang Tesla Model 2, ay handa na ring gawin dito. Ito ang magiging pinakamurang kotse ng Tesla na maaring nagkakahalaga ng humigit kumulang $10,000 hanggang $15,000. Ita-target ng kotseng ito ang mass market at posibleng gawing mainstream ang mga electric cars sa buong mundo. Ngunit ang tunay na bayani ng lahat ng mga sasakyang ito ay 4,780 na mga cell ng baterya. Ito ay hindi isang ordinaryong baterya, ngunit ang susunod na generation ng Tesla na napakalakas na baterya. Ginagawa ito sa isang malaking sukat sa Giga, Texas mismo. Ang mga naunang baterya na ginamit sa Tesla ay gawa sa maliliit na cell, ngunit ang laki ng 4,780 cell ay mas malaki. Ang kapasidad ng enerhiya nito ay higit pa at maaari itong magbigay ng higit na kapangyarihan sa mas kaunting bahagi. Ang espesyal na bagay tungkol sa bateryang ito ay pinapataas nito ang hanay ng mga sasakyan. Ibig sabihin, maaari itong tumakbo ng mas mahabang distansya pagkatapos mag-charge ng isang beses. Pangalawang bentahe, mas mabilis itong mag-charge. Ibig sabihin ay hindi mo kailangang huminto sa charging station ng mahabang panahon. At pangatlo, napakahaba ng buhay nito. Ibig sabihin ay gumagana ito ng maraming taon nang walang anumang problema. Hindi lang ito, sa pagdating ng 4,680 cell, bumababa rin ang production cost ng Tesla. Dahil mas kakaunti ang material nito, mas kaunting bahagi, at mas maraming output. Ito ang dahilan na sa darating na panahon, ang mga sasakyan ni Tesla ay maaari ding maging mas mura kaysa dati. At ito ay isang kampana ng babala para sa iba pang mga kompanya ng sasakyan. Ang Giga, Texas, at honino lamang isang pabrika, ngunit naging isang lugar kung saan ang mga sasakyan ang hinaharap at ang mga bateryang hinaharap ay ipinanganak ng magkasama. At lahat ng ito ay nangyayari sa isang automated at high-tech na paraan na parabang pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang robotic na lungsod na patuloy na nagbibigay sa atin ng mga sulyap sa darating na bukas. Ang kapasidad ng produksyon ng Tesla at ang epekto nito sa buong mundo, isipin kung ang isang pabrika ay napakalaki na maari itong gumawa ng higit sa 20 lakh ng mga kotse bawat taon. Kung gayon ito ay nagiging hindi lamang isang halaman, ngunit isang lugar na umuuga sa buong industriya. Ito ang ginagawa ng pabrika ng Giga, Texas ng Tesla. Hindi lang mabilis ang production dito. Ang production dito ay nasa ibang antas. Ang target na itinakda ni Elon Musk para sa pabrika na ito ay 2 milyong mga kotse bawat taon. Ibig sabihin, 2 milyong tao ang makakakuha ng bagong Tesla car bawat taon. At iyon din sa teknolohiya na maraming taon na nangunguna sa ibang mga kumpanya.
At ito ay hindi lamang isang panaginip sa papel. Ang bilis ng pabrika, ang laki nito. At ang teknolohiyang AI na naka-install sa loob nito ay nagiging katotohanan. Ngayon, hindi lamang ito nakaapekto sa mga benta ng Tesla, ngunit ang industriya ng sasakyan sa buong mundo ay nawalan ng tulog. Ang mga kumpanyang naunang nag-isip na ang Tesla ay isang kotse lamang para sa mga mayayaman ay napagtatanto na ngayon na ang kumpanyang ito ay sasakupin din ang mass market. At iyon din sa mabilis na bilis. Ang mga kumpanya tulad ng Ford, GM, Toyota, Volkswagen ay nagbabago na ngayon ng kanilang mga plano sa EV. Maraming mga kumpanya ang nagsisikap na magtayo ng mga pabrika tulad ng Tesla. Ngunit naunawaan nila na ang teknolohiyang mayroon si Musk ay hindi lamang isang tatak ng kotse. Ito ay naging isang innovation powerhouse. Ipinakita ni Elon Musk sa mundo sa pamamagitan ng Giga Texas na hindi lang siya isang negosyante. Siya ay isang tao na gumuhit ng mapa ng hinaharap. Siya ay muling tinukoy ang pagmamanupaktura. Sinabi niya na ang paggawa ng isang kotse ay maaari ding maging mabilis at nasusukat tulad ng isang proseso ng software. At ang pag-isip na ito ay nagpilit sa ibang mga kompanya na sirain ang kanilang lumang sistema at mag-isip ng bago. Ngayon ang tanong ay lumitaw. Gagawin ba ng Giga Texas ang Tesla bilang numero 1 kumpanya ng kotse sa mundo? Kaya ang sagot ay oo, at marahil higit pa doon. Dahil ang Tesla ay hindi lamang gumagawa ng mga kotse ngayon. Sinusubukan din nito ang mga baterya, robotics, AI, mga sistema ng enerhiya, at autonomous na pagmamaneho. At ang Giga Texas ay naging command center ang buong mission na ito. Ang mga kotse ni Tesla ay hindi na tumatakbo sa kuryente sa halip na gasolina, ngunit tumatakbo sila sa data. At ang data na ito ay sinusuri bawat segundo sa pabrika upang ang mga sasakyan ay maging mas matalino. Ito ang dahilan kung bakit ang mga legacy brand tulad ng Ford at GM ay nakikibahagi na ngayon sa mga partnership, subsidies, at pagbabago ng mga diskarte upang makipagkumpetensya sa Tesla. Ngunit ang Musk ay hindi dapat huminto. Ang kanyang susunod na target ay ang pinakamaraming sasakyan sa pinakamababang presyo na may pinaka-advanced na teknolohiya. At ang Giga Texas ay ang perpektong base para doon. Mula rito, gumagawa si Tesla ng mga sasakyan hindi lamang sa Amerika, kundi para sa buong mundo, para sa Europe, Asia, at lahat ng iba pang malalaking merkado. Sa pagtingin sa Giga Texas, isang bagay ang nagiging malinaw. Ngayon sa industriya ng sasakyan, mayroong isang labanan para sa pamumuno ng teknolohiya. Hindi lamang tatak, ang Tesla ay kasalukuyang tumatakbo ng maaga sa ito. Sa hinaharap, kapag nakita ng mga tao ang abot-kaya at high-tech na mga kotse ng Tesla sa kalsada, hindi sila magtatataka kung saan ginawa ang kotse na ito. Sasabihin nila, ito ang kotse ng susunod na panahon. At ang panahong iyon ay nililikha sa loob ng Giga Texas. Araw-araw, bawat oras, bawat segundo. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang malaking pabrika, ang unang pumapasok sa ating isipan ay usok, ingay, at polusyon. Ngunit iniwan ng pabrika ng Giga Texas ng Tesla ang lahat ng mga bagay na ito. Dahil ang pabrika na ito ay hindi lamang gumagawa ng mga sasakyan, nagpapakita ito ng bagong paraan kung paano maaaring gumana ang isang malaking industriya na naayon sa kalikasan. Noon pa man pinangarap ni Elon Musk na hindi lamang ang mga sasakyan ang dapat maging electric. Ngunit ang paraan ng paggawa ng mga ito ay dapat ding maging sustainable. Sama katuwid. Habang nagdidisenyo ng Giga Texas, ito ay ining-en sa isip mardi sa simul na ang planta na ito ay dapat gumana sa zero carbon emission. Ibig sabihin, counting polusyon hanggat maaari, at kasing dami ng halaman at pagtitipid ng enerhiya hanggat maaari. Sa mga solar panel na naka-install sa bubong dito ay nakakatulong sa pagpapagana ng buong planta. Imagine, napakalaking building na gumagawa ng sarili nitong kuryente. Hindi lang kuryente, ang isang sistema ng pag-recycle ng tubig ay na-install din dito dahil sa kung saan ang pag-aaksaya ng tubig ay halos balewala. At ang berdeng espasyo ay itinago sa buong pabrika upang ang nakapaligid na hangin at lupa ay manatiling balanse. Ang misyon ni Tesla ay napapanatiling hinaharap. And ang Giga Texas ay isang buhay na halimbawa ng misyong iyon.
Ipinapakita nito na ang teknolohiya at kapaligiran ay hindi magkaaway. Kung mayroong taming pag-isip, wusyong gayon ang dalawa ay maaring magkasama. Ngayon ay pag-usapan natin ang malalaking hamon na kinakaharap sa pagtatayo ng pabrika na ito. Una sa lahat, ang pagpili ng lupa. Nais ni Elon Musk ang isang location na sentro sa mga tuntunin ng logistic. Walang problema sa kuryente at tubig. At kung saan sinusuportahan ng nakapaligid na patakaran ang industriya ng EV. Ang Austin, Texas ay perpekto sa bagay na ito. Ngunit ang pagkuha ng lupa doon at pagkuha ng pag-apruba mula sa gobyerno ay hindi isang madaling gawain. Pagkatapos ay dumating ang pinakamahirap na panahon, ang panahon ng COVID. Nang isara ang buong mundo, nasa bahay ang mga tao. Huminto ang supply chain. Kahit noon pa man, hindi huminto ang pagtatayo ng Giga Texas. Malinaw na sinabi ni Elon Musk, hindi kami tumitigil. Gumawa sila ng mga safety zone para sa mga manggagawa. Hinati ang trabaho sa mga shift at pinapanatili ang trabaho gamit ang teknolohiya. Sa totoo lang, ang Giga Texas ay hindi lang isang gusali. Ito ay isang mensahe sa mundo na kapag ang intention ay malaki, walang hamon na tila malaki. Dito hindi lamang ang mga sasakyan ng hinaharap ay ginagawa. Ngunit isang sistema ang ginagawa na nangangalaga din sa kalusugan ng lupa, Giga Texas, kung saan hindi lamang mga kotse kundi mga robot din ang isinilang. Sa ngayon nakita namin ang Giga Texas bilang isang high-tech na pabrika ng kotse. Ngunit ang katotohanan ay ang lugar na ito ay hindi na lamang gumagawa ng mga sasakyan. Ang buhay sa hinaharap ay inihahanda dito. At ang pinakamalaking halimbawa nito ay ang Tesla Optimus. Ang Optimus ay hindi isang ordinaryong makina. Ito ay isang humanoid robot na mukhang tao. At unti-unting natututo ng mga gawaing tulad ng tao. Ang pagsubok nito ay nangyayari sa Giga Texas mismo. At ang tech team dito ay engaged araw at gabi. Sa misyon kung paano gawing matalino ang robot na ito na makakatulong ito sa gawaing pabrika. Sa hinaharap maaari din itong gamitin sa mga tahanan at opisina. Malinaw na sinabi ni Elon Musk, ito ay simula pa lamang. Gusto niyang maging partner si Optimus na tumutulong sa mga tao. Hinahawakan ang mga nakakainip o mapanganib na mga gawain ng mag-isa at unti-unting nagiging bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Ang Giga Texas abedonan isang pabrika lamang at inyitswar na pure sasakyan. Ito ay naging isang laboratorio sa hinaharap. May mga sensor sa bawat sulok. Ang bawat makina ay nagpapadala ng data. At ang software na nakabase sa AI ay ginagawang mas matalino ang mga bagay sa bawat sandali. Ang teknolohiyang ginagamit dito ay unti-unting lumipat mula sa mga kotse patungo sa mga robot. Sinasanay ng mga inhinyero ng Tesla si Optimus sa paraang makakalakad ito ng mag-isa. Panatilihin ang balanse. Pumili ng mga bagay. Makipag-usap sa mga makina. At kahit na maunawaan kung ano ang gagawin sa sarili nitong, isipin mo na lang ang gawaing ginagawa ng mga tao sa mga pabrika ng ngayon. Gaya ng pagpulot ng mga bagay. Paglalagay ng mga tornilyo, pagpindot sa mga pindutan, sa hinaharap, gagawin ng robot na Optimus ang parehong gawain. And ang special dabay ay hindi ito magiging isang makina lamang. Ngunit isang sistema ng pag-isip na makakapag-desisyon ng mag-isa. Naniniwala si Musk na ang AI at robotics ay magiging pinakamalaking pangangailangan ng mundo sa mga darating na panahon. At halos ginagawa at sinusubukan ni Tesla ang lahat ng mga bagay na ito. Hindi sa ilang malayong lab, ngunit sa isang pabrika tulad ng Giga Texas. Ito ang dahilan kung bakit ang iba pang mga kumpanya ng teknolohiya sa mundo, maging Apple, Google o Amazon, nakatingin ngayon sa Tesla. Dahil ang Musk ay hindi lamang gumagawa ng mga produkto. Gumagawa siya ng isang artificial intelligence ecosystem. Sa hinaharap kapag ang mga kotse ay magdadala sa kanilang sarili. Magkakaroon ng mga robot sa mga tahanan. At tatakbo ang mga pabrika kahit walang tao. Pagkatapos ay sasabihin ng mga tao na ang binhi nito ay inihasik sa Giga Texas. Ngayon ang tanong ay, limitado ba ang mga robot na ito sa mga pabrika lamang? Ang sagot ay ganap na hindi. Ang pangarap ni Elon Musk ay ang bawat tahanan ay dapat magkaroon ng Optimus. Katulad ngayon, lahat ay may smartphone. Sa hinaharap,
Ang lahat ay dapat magkaroon ng matalinong robot na nagpapadali sa iyong trabaho. At ito ay hindi isang napakalayo na panaginip. Nagsimula na ang trabaho sa unang henerasyong modelo ng Optimus. Ang mga pagsubok ay nangyayari. At habang ito ay nagiging mas matalino, bababa rin ang presyo nito. Katulad ng nangyari sa mga mobile phone. Kaya sa susunod na may magtanong sa iyo kung ano ang ginagawa ng pabrika ng Tesla's Giga Texas, huwag lamang sabihin na ito ay gumagawa ng mga kotse. Sabihin na ito ay Guagofs ng hinaharap. Kung gusto mo ang video na ito, bigyan ng like, mag-subscribe sa channel, at ipaalam sa amin sa mga komento. Gusto mo bang makakita ng Tesla robot sa iyong tahanan? At anong paksa ang gusto mong maging sa susunod na video? See you sa susunod na episode. Hanggang nun, manatiling konektado sa teknolohiya at sa hinaharap.